Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi sa mga lugar ninyong kinaroroonan. Brother Joe ito, muli nagbabalik upang magbahagi sa inyo ng ilang salita ng Panginoon. Habang ang pangalan ng Panginoon ay hindi pa nakikilala ng ibang mga tao, ay ipahayag natin ang salita ng Panginoon. Nais ko munang pasimulan ito sa maiksing panalangin. Maaari po kayong makasabay sa panalangin po. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, na sa Jesucristo namin Panginoon, inalilapit ko sa iyo ang sandaling ito ng aking pagpapahayag ng iyong salita sa tulong at gabay ng Banal Espiritu Santo. Hinihiling ko po, Panginoon, na buksan po ninyo ang windows of heaven upang sa mga tao, Panginoon, ibuhos mo ang iyong habag, ang kaligtasan, pagpapala, at sa kanilang puso, Panginoon, hayaan mo na ikaw ang kumatok, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ang gawin nilang Panginoon na tagapagligtas. Una, inilalapit namin sa iyo ang pagkakataong ito. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng maraming mga insights na nanggagaling sa iyo sa kalangitan. Na ang buhay namin dito sa mundo, Panginoon, ay saglit lang at hindi magtatagal, Panginoon, na kami haharap sa iyo, sa iyong hukuman, Panginoon. Subalit sa oras ito, nais ka naming makilala ng lubusan at nais naming madama ang iyong pag-ibig at ang iyong pagliligtas sa amin at pagmamahal higit sa lahat. Marami po salamat, Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming samot panalangin. Salamat po. Amen. Meron po akong babasahin dito na talata sa Biblia. At sa mga bago pa lang, ito ay isang non-monetized video contents ko dito sa YouTube. Di pinapahayag ko po ang salita ng Panginoon na wala pong pagdududa at wala pang anumang material na bagay na hiningi sa mga tao. Babasahin ko rito yung isang naging kontrobersya ito. Ito ay napuna ito ng maraming commentator and then the other side yung mga atheist na mga tao. At pilit nilang ginagawang issue ito. Dito, babasahin ko rito sa Mark chapter 11, verse 12 hanggang 14. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Babasahin po natin dito sa Tagalog. Kung babasahin natin dito sa Tagalog, tingnan natin kung makakahanap po tayo ng Tagalog Bible ho rito. Hanapin mo natin yung Tagalog.
Eto, hanapin ko lang ho rito sa Filipino. Meron tayo rito kasing ito, sa madali hong ano natin. Meron magandang balita Biblia at magandang balita Biblia, the Revised Version. Dito tayo sa Revised Version. Ito dito sa binasa natin sa Mark chapter 11, verse 12 hanggang 14. Ang sabi sa verse 11, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania na kasama ang 12 sapagkat gumagabi na noon. Sa verse 12, kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga dahil hindi pa panahon ng igos noon. Wala pa siyang nakita kundi mga dahon lamang, kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang sinabi ng iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Sabi nga ng marami, dahil lang sa gutom ay isusumpa niya ang puno at overkill yon, sabi ng maraming tumutulig sa Panginoon. Yung actually mga kalaban ng katotohanan. No? Tingnan natin yung puno ng igos. Fig tree. Meron ako niya sa backyard ko. 2. Ang normal na pag-usbong ng bunga ng fig tree, magsisimula sa parang maliit na, akala niya yung buto ng yung aratiles na hilaw. Ganun muna yun. Nagsisimula yan about March. Kasi yung puno ko rito about March meron na. Yung pagpunta ng Panginoon sa templo sa Jerusalem at nung nakita niyang maayos ang lahat, nung pumunta siya sa templo, ang selebrasyon na gagawin doon ay ang Purim, the celebration ng Purim. Ito yung kasaysayan about ng pinalaya ang mga Hudyo doon sa Persia na di ba hinang nila si Haman, yung imbis na yung mga Hudyo ang ihahang doon tsaka si Mordecai ay hinang nila yung mga kalaban ay nang ibig sabihin nun. Ngayon, nung araw ng Purim, mag-celebration ng Purim yun. After a month, yung Passover naman. So, nandun ang Panginoon before the Purim or right there, bago mag-celebrate ang Purim, tinignan niya yung templo at lumabas siya sa Betania, naglakad-lakad sila at naghutom siya. At nang makita niya sa kalayuan na mayroong fig tree na maraming dahon. Ganun muna yun, dadami muna yung dahon ng fig tree at pagkatapos uusbong yung mga bunga. So, yung month na yon ng Purim ay between April and March. So, March. So, yung bunga ng fig tree, merong fig tree na nagbubunga ng March at madaling mahinog. Maraming klaseng fig tree kasi. Yung igos. Pero ang harvest talaga ng fig tree, magbubunga ang fig tree until harvest time ay July. Doon na nahihinog yung fig tree hanggang September doon sa Israel. At dito naman sa Amerika ay hanggang October nag-uusbong pa rin yung fig tree na nahihinog at pwede mong kainin, edible. So pagtingin niya ron, dahon pa lang, at ine-expect niya na merong bunga. Pero wala.
at isinumpa niya. Ang sabi ng marami, bakit isinumpa? Tandaan ninyo, ang fig tree ay national symbol ng Israel. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng itutugma natin ito sa nauna pang mga turo ng Panginoon tungkol sa fig tree. Dito sa Luke chapter 13 verse 5 hanggang 9, basahin ko Luke chapter 5. Okay, ulitin ko, not Luke chapter 5, Luke chapter 13 verse 5. Again, Luke chapter 13 verse 5. Sisimulan ko muna rito sa verse 5, sa Tagalog. Ito, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan. This is Hebrew. So, ulitin ko. Chapter 13. Ito, Luke chapter 13. Ito ang isang parable. Luke chapter 13. Verse, gusto ko sa muna kasing matunto natin yung 5 na gusto kong sabihin. Ito, sa verse 5 muna. Bago yung verse 6. Luke chapter 13, verse 5 muna. Hanggang 9 yan, pababa. Verse 5, ang sabi dito, ngunit, sinasabi ko sa inyo, ulitin muna, at verse 4 muna, at ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akaalaban ninyo, higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Ito na po yung kaduktong ito ng kanyang parable sa fig tree. At sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talingagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan, minsan tinignan niya kung may bunga ang puno. Ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon, kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Ang kasaysayan ng parable, sa Luke chapter 13, dito sa verse 6 hanggang 9, binasa natin, na narinig natin, ay nauna ito, ang parable na ito, sa pagsumpa ng Panginoon sa puno ng igos na walang bunga. Mas nauna itong parable kaysa doon. Kaya may kasabihan na walk the walk, talk the talk, walk the talk. Ang ating Panginoon ay walk the talk. Yung parable niya na ito, in-apply niya doon. Papunta doon sa Betania, doon sa Jerusalem, pagkatapos sa Jerusalem, papunta sa Betania, nung makita niya na walang bunga, yung fig tree na inaasahan niyang may bunga para makakain siya, ay wala naman pala. So, anong ginawa niya? Walk the talk. Sabi ng iba, overkill yan. Bakit pati puno ay sinumpa?
back on Genesis. Bumalik kayo sa Book of Genesis, yung flood of Noah. Ilang mga punong huro yung natabunan ng baha. At maraming mga animals ang namatay. At ilan lamang iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ni Noah sa arko na yon ng mga animals. At 8 tao lang sila. So wala tayong karapatan na questionin ng Diyos bakit niya ginawa yun sa puno, bakit ginawa ng Panginoon Kristo. Kasi nga, ang rule is kapag walang bunga ay dapat maputol kasi nakaka-used up lang ng soil. Halimbawa, doon sa lugar halimbawa ng Laguna o bandang Quezon, diyan nagtatanim ng tinatawag na lansones. At kapag naitanim nila yung lansones at nangain nila yung bunga, yung mga farmers, at napakaasim, re-remedyohan nila kung paano nila mapapatamis yun o kung magpa-fertilize sila. Pero pag hindi na, sinisiguro sa inyo, pinuputol na nila yun. Yung iba, dinadaya nila, inahalo sa matamis, di ba? Yung mga madadaya, pero yung mga tapat na farmers, pinuputol nila, tataniman nila ng magandang binhi yun. Magandang puno pagdating ng araw. O ginagraft nila yung ibang puno. So anong kahalagahan nito? Inuna na ang Panginoon sa verse 5. Ang sabi rito, sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamag din kayong tulad nila. Tulad din ng puno. O tulad din ng mga Galileyong ito. So what's the difference? Kung national symbol ng Israel ang fig tree at sinumpa ng Panginoon yung fig tree hindi namumunga, it's a stern warning not only to the nation Israel but to all who doesn't bear fruits na mga Christians. Sad to say na nasa Bible ho yun. Kaya dito na sabi rito, sabi sa Matthew chapter 6 verse 30, now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Yung mga yung mga damo, yung mga bulaklak sa field, sa mga daanan na nakikita ninyo, na seasonal kung tawagin, ay ang gaganda ng kulay, ang gaganda, dinadamitan ng Diyos. Subalit natutuyo rin ilang araw lang. At tinatapon sa apoy, iginagatong. Will He not much more clothe you, O you little faith? Di dadamitan din tayo ng Diyos. Pero katulad din tayo ng puno, ng halaman na yon, if we're not bearing hindi tayo namumunga, ay itatapon din tayo, mapuputol. Ibig sabihin, concern ba ng Diyos yung mga halaman o mga puno kaysa sa tao? Mas concern ng Diyos ang tao. Mas concern ka ng Diyos, kapatid. Naalala niyo ba si Jonah? Matapos siyang iluwa ng malaking isda, papunta sa Assyria, ay sabi ng Jonah chapter 4 verse 6, and the Lord God prepared a plant and made it come up over Jonah, that it might be shade for his head to deliver him from his misery. Jonah was very grateful for the plant. Naglagay ang Diyos, nagpatubo ang Diyos ng lilim kay Jonah. Parang parang roof niya, at siya'y natuwa. Pero sa verse 7, but as morning dawned, the next day, God prepared a worm, and it so damaged the plant that it withered. Bakit pinayagan ng Diyos na sirain lang ng mga uod yung pinatubo niya na maghapon lang na shade? So, sino ang concern niya? Yung plants
o si Jonah? Si Jonah na ayaw mag-warning sa mga taga-Ninive. So, importante sa Diyos ay ang kaluluwa ng tao. Ang plants, ang mga puno, tulad ng igos, ay they keep on multiply. But your very own soul na nag-iisa, it never. Nag-iisa ka lang. Kaya mas importante ang kaluluwa mo kaysa sa 1,000,000, 1,000,000 fig tree. At makikita rin natin na sinabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 10, and even now, the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruits is cut down and thrown into the fire. By John the Baptist, sinabi niya, nakaakma na ang palakol sa pinakatuod ng puno, yung mga Hudyo yun na tinutukoy niya, to the roots of the trees. Therefore, ang lahat daw ng mga puno na hindi nagbubunga ay puputulin at itatapon sa apoy. We're just like trees also. Kapag hindi nagbubunga, ay puputulin at itatapon na sa apoy. And we know, only unbelievers doesn't bear good fruits. Kaya sabi rito ni Jesus Christ din sa Matthew chapter 7 verse 19, every tree that does not bear good fruits is cut down and thrown into the fire. That was Jesus said. The same with John the Baptist. Now, trusting in God and putting all your hope in the Lord is like being a tree planted by the waters. Yan ang sinasabi ng Jeremiah chapter 17 verse 7. Tayo ay katulad ng puno na itinanim sa malapit sa tubigan. And we know the water, the biblical water na tinutukoy, ang source nito, ang living water, ay ang ating Panginoon sa Kristo. John chapter 7 verse 38, Jesus said, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." But the Jews made a horrible mistake, just like the fig tree. According to Jeremiah chapter 2 verse 13, "For my people have committed two evils. Number one, they have forsaken me, the fountain of living waters." They rejected. This is the prophecy. They rejected Christ. The fountain of living waters. Number two, they hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Ang ginawa nila, nagsarili silang gawa para makaipon sila ng tubig na hindi nagbibigay ng buhay. Subalit, yung kanilang mga lalagyan, yung mga jug nila o yung mga lagyanan ng tubig, ay may mga butas. Tulad ng basket. Nagpupuno sila ng tubig, pero yung basket na yon ay butas-butas. Anong ibig sabihin nito? A heart broken and disconnected from God will not hold living water. If you are heartbroken, if your heart ay cracked, not fixed, whatever you do, kahit anong gawin mo na sa tingin mo ay magpapaligaya sa iyo, worldly things, mga worldly friends, it's still, yung joy mo ay not permanent. It will subside just like water pour on the dry ground.
A heart broken and disconnected from God will not hold living water. Jesus said na siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang living water. His words. Only Jesus Christ. Wala nang iba pa. Jesus said, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. John chapter 15, verse 5 hanggang 6. At sabi sa verse 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into fire, and they are burned. The only branches na hindi magbubunga ay yung naputol doon sa vine, sa pinakapuno. Meron akong ubasan dyan. Meron akong ubas sa likod, sa backyard. May nakita ako mga dried na mga leaves. Sinundan ko, naputol siya. May mga bunga na ang maliliit doon. Naputol siya. Naputol yung sinusundan ko, tinatanggal ko. Kasi naputol na. Kaya Jesus said, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Ang sino man na wala kay Jesus Christ, hindi konektado sa Kanya, totally disconnected, wala pa kay Jesus Christ, ay matutuyo at itatapon sa apoy. And we know what is fire that Jesus Christ mentioned. The eternal fire, eternal punishment. Kaya mga kapatid, mas mahalaga ka sa fig tree. Mas mahalaga ang kaisa-isa mong kaluluwa sa anumang puno o ang iyong kaluluwa sa anumang vine, mga branches. As long na nakaduktong ka sa Panginoon, ino-nourish ka ng Panginoon. But if you're away and separated from God through Jesus Christ, wala ka pang relationship kay Jesus Christ, you are in great trouble. Kaya mga kapatid, dapat po na manatili tayo. Sapagkat ang isang taong hindi nananatili sa Panginoon ay hindi magbubunga. Ano ang mga bunga ng Espiritu Santo? Maliwanag. The fruits of the Spirit. Tingnan niyo yung mga bunga ng Espiritu Santo. Dito sa Galatia 5, Galatians chapter 5. Sa verse 22, Galatians chapter 5, verse 22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Kaya kita nyo yung mga broken-hearted. Kapag nalasap ninyo ang pag-ibig na nanggagaling sa Espiritu Santo ng Diyos, it will heal your broken heart. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Tunay na kagalakan, tunay na joy, kapayapaan, tunay na peace, katiyagaan, tunay na pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito ang bunga ng
Espiritu Santo kapag tayo ay konektado sa Panginoong Jesucristo na siyang vine, na siyang tunay na puno at tunay na magno-nourish sa atin. Kaya nga mga kapatid, kapag ang salita ng Panginoon ay pinapasok na natin sa ating puso't buhay at ginawa natin siyang Panginoon tagapagligtas, God will save your soul mula sa pagkatapon sa apoy. You will not anymore na withered branch. Hindi ka na katulad ng withered branch. While there is time, bago matuyot yung branch na yon at maiduktong. Kaya sabi ni Apostol Pablo na igagraft tayo ng Panginoon sa pinaka-puno para mabuhay. Although we are wild vine, ay iduduktong tayo sa source of life para ma-nourish at mabuhay doon at mamunga tayo ng bunga ng Banal Espiritu Santo ng Diyos. Nais mo tanggapin ng Panginoon. Kung saan man kayo naroon, hindi nyo tatanggapin ang programang ito, ang YouTube na ito, content ko, kundi si Jesus Christ na nasa kalangitan na nagmamasid sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Pumikit po tayong lahat. Sa mga wala pang pananampalataya at pagnanggap sa Panginoon, tanggapin mo, Panginoong kapatid. Sabihin mo, Panginoon sa Kristo, sa oras na ito, kinikilala kita sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at Diyos at tagapagligtas ko. Patawarin mo po ang aking mga kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay na nasa langit. Magmula sa oras na ito, ako'y iniligtas mo na, Panginoon, at inibig. Marami mong salamat. Ikaw ang aking Panginoon. Magmula ngayon. Marami mong salamat. Amen. Mga kapatid, magpatuloy kayo sa Panginoon. Keep reading the Bible and pray. Mag-pray kayo sa panalangin na nanggagaling sa inyong puso sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Maraming po salamat, Brother Joe Mulito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name, and everybody say, Amen and Amen.